Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpasalamat na si dating US President Donald Trump sa inaasahang panalo sa US presidential elections. Ngayong meron na siyang 266 electoral votes batay sa media projections. Galing yan sa US states na kulay pula sa mapa kung saan nanalo si Trump. At kung makikita nyo sa taas ng ating video wall, malapit na yan sa kinakailangang 270 electoral votes para makuha ang mayorya ng electoral votes. 219 electoral votes sa ngayon ang nakuha ni Vice President Kamala Harris na mula naman sa mga blue states kung saan siya nanalo. Ipinagpapalagay na lamang pa rin si Trump sa mga natitirang estado. Hindi total votes ng buong Amerika ang binibilang, kundi electoral votes kada estado o distrito. Kung sino ang nanalo sa lugar, ay sa kanila ibinibigay ang electoral vote na mas marami kung mas malaki ang populasyon nito. Ang mga pahayag ni Trump sa kanyang victory speech at detalye ng bilangan, tinutukan ni Rafi Tima. It's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. Sa mga katagang yan, idineklara ni Republican presidential candidate at dating US President Donald Trump na siya na ang nanalo sa 2024 US presidential race. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. Ang talumpati ni Trump, kasunod ng projection ng kaalyado niyang TV network ng Fox News na siya ang nagwagi sa eleksyon. Ang ibang television networks, nagsasabi na ring nasa bingit na ng tagumpay si Trump. Kaya kasama ang kanyang pamilya, kaibigan at mga taga-suporta, maagang nagbunyi si Trump. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Sa isang punto, tinawag niya rin para magsalita ang katikat na si Republican Vice Presidential candidate J.D. Vance na tinawag ni Trump na Vice President-elect. I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. Kung madedeklarang panalo, si Trump ang ikalawang presidente ng Amerika na magsisilbi ng dalawang hindi magkasunod na termino. Huling nangyari yan noong 1892 kay President Grover Cleveland. Wala pang opisyal na deklarasyon ng panalo, pero sa mga paunang bilang, nangunguna si Trump sa electoral votes na siyang basihan ng deklarasyon ng panalo at maging sa popular vote o kabuuang bilang ng boto. Sa Amerika, bawat estado ay may katumbas na bilang na electoral votes. Ang makakakuha ng 270 o lagpas pang electoral votes ang mauupong presidente. Para makuha yan, malaki ang papel ng 7 tinaguriang swing states na Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania at Wisconsin. Sa mga states na yan, halos magkapareho ang level ng suportang nakukuha ng magkalabang Democratic at Republican parties, kaya maaring mag-swing sa alinmang panig ang resulta ng botohan. Base sa tala ng news agency na Reuters, nakuha na ni Trump ang Georgia, North Carolina at Pennsylvania, habang hindi pa nagbibigay ng projection para sa Arizona, Michigan, Nevada at Wisconsin. Pero nagpasalamat na si Trump sa mga swing states. The battleground states of North Carolina, I love these places. Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin. We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. Bukod sa pagka-presidente at bise, idineklara rin ni Trump ang panalo ng kanilang partido sa Senate at House of Representatives. We have taken back control of the Senate. It looks like we'll be keeping control of the House of Representatives. Binigyang din ni Trump sa kanyang talumpati ang mga inilatag na plataforma sa kanyang kampanya na ipatutupad niya sa kanyang panunungkulan. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. We're going to start by all putting America first.
Ngayon pa lang, may mga leader nang nagbigay ng pagbati sa inaasang pagkapanalo ni Trump. Kabilang dyan si Pangulong Bongbong Marcos at si French President Emmanuel Macron at iba pang leader ng European countries. Samantala, ipinagpaliban naman ng isang araw ni Harris ang nakatakda sana niyang election night address sa Howard University. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mabagal na kumikilos palapit sa kalupaan ang bagyong Marce na inaasahang mararamdaman ngayong gabi sa Northern Luzon. Nakataas na ang signal number 3 sa ilang bahagi ng Cagayan. Ang latest na sitwasyon doon sa pagtutok live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, ramdam na ang epekto ni Bagyong Marce dito nga sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. Sa mga oras nga na to, tuloy-tuloy na yung paglilika sa mga residenteng nakatira sa coastal barangays at maging sa mga low-lying areas. Sa lakas ng hangin, natuklap ang ilang bubong ng Leserio Antiporda Senior National High School sa Bugey, Cagayan. Malakas din ang hangin kaya maalon sa bayan ng Santa Ana. Halos 100 pamilya nang inilikas. Maaga namang inilikas ang mga taga-barangay nagtupakan sa bayan ng Pamplona. Nakahanda na ang Kapitolyo, lalo't unti-unti nang lumalapit ang Bagyong Marce. As of 4 p.m., itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa hilagang silangan ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa iba pang lugar sa probinsya. Maghapon na ang ulan. Pinalikas na rin ang mga nakatira sa mga landslide-prone area. 268 barangay ang dati nang tinukoy na mataas ang tsansang bahain at tama ng landslide kung malakas ang ulan. Kabilang dyan ang ilang barangay sa bayan ng Lalo na kagabi pa may pabugso-bugsong ulan. Yung hangin talagang nakakatakot. Saka yung ulan, malakas po talaga. Tulong-tulong naman ang ilang taga-barangay Balatubat, Camiguin sa Calayan Island na ilagay sa mas ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Bawal nang maglayag, mangisda o maglangoy sa dagat. Habang ang taas ng Cagayan River, nasa 3.8 meter na, malapit sa 4 meters na alert level. Mel, bukod sa bayan ng Santa Ana, ongoing din yung paglilika sa mga residenteng nakatira sa ilang barangay sa bayan naman ng Gonzaga. Nakahanda na rin yung mga food packs na ibibigay sa mga residente o sa mga evacuee na nasa mga evacuation center. Samantala, as of 6 p.m. na monitoring ng PDRRMO Cagayan, ay passable pa sa ngayon ang lahat ng major roads sa probinsya. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Para hindi na maulit ang malalang sinapit noong bagyong Christine at Leon, itinaas ni Pangulong Bongbong Marcos ang high alert sa mga ahensya ng gobyerno. Nakahanda na rin ang mga rescue equipment at relief goods. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Mabilis na tumaas ang baha sa Maharlika Highway sa Lopez, Quezon, dulot ng pag-uulang dala ng bagyong Marce. Naka-alerto ng Quezon PDRMO at mga lokal na pamahalaan. Naging maagap na rin ang mga nagtitinda sa Gamo Isabela na maaga na nag-ani ng mga tanim na palay. Ngayon pa lang nagpatupad na ng liquor ban sa lalawigan. Bawal na ring maglangoy, maglayag at mangisda. Tuloy-tuloy rin ang koordinasyon at monitoring ng Apayao PDRMC. Isinailalim na ni Pangulong Bongbong Marcos sa high alert lahat ng mga ahensya ng pamahalaan at inulit ang utos na magkasanang maayos sa sistema ng paghahatid ng abiso at impormasyon magiging basihan ng aksyon ng apektadong populasyon. Pinababantayan din lahat ng daluyan ng tubig, 24 oras. Kabilang dyan ang mga dam. Nauna na niyang iniutos ang dahan-dahan nilang pagpapakawala ng tubig bago pa man bumuhos ang malakas sa ulan. Ayon sa National Irrigation Administration, sa ngayon, nasa ligtas sa level ang mga dam ng Magat, Pantabangan at San Roque. Sa mga malalaking dams po natin, bago dumating ang bagyo, may controlled releases na po tayo dyan eh. Pinapaposisyon na rin ng Pangulo ang mga rescue equipment at relief goods sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Kakaroon na po ng replenishment ng mga food items o kaya mga family food pack natin ng lalong-lalo na ang BSWD. Pinaghahanda na rin ang DPWH at DOTR para sa road clearing operations. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nadagdagan pa ang mga lugar na isinailalim sa wind signal dahil sa Bagyong Marce. At maki-update tayo sa lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor.
Salamat Miss Vicky. Mga kapuso, lalong bumagal ang pagkilos ng bagyong Marce. Bagay po na lalong nagpapalaki ng banta ng pinsala sa mga lugar na mahagip ng malalakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. Nakataas na ang signal number 3 sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman dito sa Batanes. Natitirang bahagi po ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Ganoon din dito sa northern portion ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, Ilocos Norte at pati na rin sa northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman dito po sa natitirang bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra at ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at natitirang bahagi po ng Isabela. Nakataas din ang signal number 1 dito po yan sa Quirino, Nueva Vizcaya at pati na rin sa northern portion ng Aurora. Inaasahan po sa mga nabanggit na lugar, mararamdaman na po yung malakas na bugso ng hangin. Magiging maalon kaya delikadong pumalaot din sa mga baybayin po ng Northern Luzon, ganoon din dito sa western seaboards ng Northern Luzon at dito rin sa eastern seaboard ng Central Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, so kanina po wind signal, yan po ay babala sa malakas na hangin. Ngayon pag-usapan po natin yung mga pag-ulan. Intense to torrential o mga matitindi at halos tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan na dapat paghandaan ng mga residente dyan po sa Cagayan, Apayao at pati na rin sa Ilocos Norte. Malalakas din po sa Batanes, Abra at pati na rin sa Ilocos Sur, habang meron naman tayong mga katamtaman hanggang sa mga malalakas sa pag-ulan sa Isabela, ganoon din sa Kalinga, Pangasinan, Mountain Province at pati na rin sa La Union. Kaya doble ingat at maging alerto po sa banta ng mga pagbaha o landslide. Huling namataan ang Typhoon Marce, 295 kilometers, silangan po yan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 150 kilometers per hour at pabugsong papalo naman sa 185 kilometers per hour. Mabagal po yang kumikilos ngayon pakanluran. Paliwanag po ng Pag-asa, bumagal ang kilos ng bagyong Marce dahil sa ngayon wala pong ibang weather systems na tumutulong po dito para ito ay mabilis na makausad o makagalaw. At dahil nga po bumabagal, mas mabababad po sa mga malalakas na hangin at ulan na dala nito yung mga lugar na sakop po ng sirkulasyon at maging non-trough o yung buntot ng bagyo. Sa latest forecast track po ng Pag-asa, posibleng bukas ng hapon hanggang sa Biyernes po na madaling araw, magiging ganito po yung movement nito. So posible po na mag-landfall yan o di kaya naman dumikit yung sentro ng bagyo. Dito po yan sa may Babuyan Islands o kaya naman sa northern portion ng mainland Cagayan. At saka po nito tutumbukin itong bahagi po ng Apayao hanggang sa marating naman itong ilang bahagi po ng Ilocos Norte. Biyernes naman ng gabi, posible pong nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, paalala, posible pa pong magkaroon ng mga pagbabago sa pagkilos ng bagyo, kaya patuloy pong umantabay. Base po sa datos ng Metro Weather, magdamag mamaya, concentrated po yung mga matitinding pag-ulan. Dito po yan sa Northern Luzon at pati na rin sa extreme Northern Luzon. Kasama po dyan yung Batanes, ganun din ang Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, pati na rin po ang Apayao, Ilocos Norte at ilang bahagi ng Isabela. At ganun din po dito sa ilang bahagi pa ng Aurora. Hagip din po ng mga pag-ulan. Magtutuloy-tuloy po yan kinaumagahan, kaya po mataas po ang banta ng mga flash flood at ganoon po ng landslide. At bago magtanghali hanggang hapon at gabi naman, posible rin po yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito yan sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin sa Bicol Region. May mga malalakas sa pag-ulan din, kaya maging alerto. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin po ng mga pag-ulan, lalong-lalo na pagsapit po ng hapon at sa gabi. Posible ring umulan sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao at meron po mga malalakas sa pag-ulan. Dito yan sa Negros Island Region, pati na rin po sa Leyte Provinces at dito sa halos buong Mindanao. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Lumutang na ang driver ng luxury vehicle na may peking protocol plate na pang senador na iligal na dumaan sa EDSA bus lane. Lumalabas na ang naturang sasakyan nakarehistro sa kumpanyang pagmamay-ari umano ng kapatid ng isang senador. Nakatutok si Joseph Moro. Ang driver nitong luxury vehicle na may plakang pang senador at ayon sa Department of Transportation ay nagtangka umunong managasa sa kanilang enforcer. Humarap kanina sa Land Transportation Office. Ang paliwanag niya kung bakit niya tinakasan ng enforcer na nanata sa kanya matapos pumasok sa bus lane kahit bawal. Akala ko sir
pwede ako makapasok, sir, kasi nagmamadali po ako, sir. Sumasakit kasi yung tiyan ko, sir, medyo not feeling well ako noon, sir. Kaya gusto kong, sir, sumubok na dumaan doon, sir. Ayon kay Edpan, 4 silang sakay ng luxury vehicle. Hindi kita sa video si Edpan bagaman nakita ang katabi niya sa harap. Ang nakaupo sa likod na sumilip sa bintana, isa raw investor na ihahatid niya. Ayon sa LTO, ang sasakyan ay rehistrado sa kumpanyang Orient Pacific Corporation. We cannot confirm. The names of the directors and stockholders may be found in the SEC. It's a public record. And right now, we are not authorized to divulge their names due to their rights also. Privacy po. Hindi nila maipaliwanag kung bakit gamit nila ang plate number 7 na pang senador lamang dapat at ayon sa LTO ay peke. Hindi amin yun eh. Peke in the sense that it is not legitimate, no? In the sense LTO issued. Hindi kayo may gawa. Hindi kami may gawa. No? The company sincerely apologizes for what happened. Hindi po namin ginusto yon. Rest assured, we will cooperate with the investigation. Dahil sa pag-amin, tiniketa ng LTO at pinagmulta ng kabuang 9,000 pesos si Edpan na may patong-patong na paglabag tulad ng illegal use of protocol plate at disregarding traffic signs dahil sa pagpasok sa busway. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, sa mga nahuhuli sa EDSA busway ang mga driver lamang ang tinitiketan at may pananagutan at hindi ang kanyang mga sakay. Pero di pa lusot ang kumpanyang Orient Pacific na i-issuehan ng show cause order para imbestigahan ang karagdagang paglabag ng driver at ng may-ari ng sasakyan. Hihingi ang LTO sa Securities and Exchange Commission o SEC ng information sheet ng kumpanya. Sa kopya na nakuha ng GMA Integrated News Research, makikita na presidente ng Orient Pacific Corporation si Kenneth T. Gatchalian, tatakbong congressman at kapatid ni Senador Win Gatchalian. Hinihingan pa namin ng panig ang magkuya pero nung isang araw sinabi ni Senador Gatchalian na wala siyang puting Cadillac Escalade. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagsanay sa pagbawi ng islang kunwari, inatake ng mga dayuhan ang mga sangay ng AFP na lumahok sa kanilang joint exercises sa West Philippine Sea. Nilapitan pa yan ng Chinese Navy na hindi sumagot sa radio challenge ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Gamit ang pinakabagong fast attack interdiction craft na gawang Israel, Augusta Westland Helicopter at ang BRP Ramon Alcaraz, sumabak sa AFP Joint Exercise Dagit Pa 2024 ang Philippine Navy, Army, Air Force at Philippine Coast Guard. Ginanap yan sa dagat sa palibot ng Kota Island na bahagi ng Kalayaan Island Group of Islands sa West Philippine Sea. Mula BRP Alcaraz, sinugod ng mga Navy SEAL at Coast Guard gamit ang mga rubber boat ang Kota Island bilang bahagi ng pagsasanay kung paano atakihin at bawiin ang isang isla. Kabilang sa mga ginawang pagsasanay dito sa West Philippine Sea ang pagbawi ng isang isla ng Pilipinas na sinakop ng mga dayuhan at bagamat walang pinatutungkulang iisang bansa. Ayon sa AFP, dapat itong magsilbing babala sa sino mang magtatangka. Pwede nating sabihin yun na we are warning our neighbors or kahit na sino mang mga external forces dyan that we are capable of defending our islands. This is a test of our interoperability dito sa Armed Forces of the Philippines and the integration of all the capabilities of the Army, the Air Force, and the Navy. And it is very crucial for us to enhance, of course, our capability right here in the West Philippine Sea. That is for us to show our firm resolve of defending our sovereignty and sovereign rights. At habang isinasagawa ang pagsasanay sa Maykota Island, isang corvette ng Chinese Navy ang lumapit at nagmasid. Agad nag-radio challenge ang BRP Alcaraz para palayuin ang mga Chinese. Chinese warship 629, Chinese warship 629. This is Philippine Navy warships 16. You are entering in our exercise area. Leave the vicinity immediately. Over. Pero hindi na sumagot ang mga ito. Ang pagdating ng Chinese, hindi naman daw nakaaapekto sa ginawang pagsasanay. Mukhang nagmamasid lang sila. Nanonood sila. So, wala naman interruption yung ating exercise.
Samantala, halos kompleto na ang aircraft hangar at control tower sa Pag-asa Island sa ilalim ng AFP Modernization Program. Tuloy din ang pagpapahaba ng mga seawall at pagkumpuni sa boat shelter at harbor na gamit di lamang ng mga taga-Philippine Navy at Coast Guard, kundi maging ng mga mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan muli ang flood control project ng gobyerno sa Bicol. Pinaparepaso rin ang disenyo at pagkakagawa sa mga tulay at kalsada at dinagdagan ng pondo ng ilang proyekto. Nakatutok si Dano Tingkungko. Para hindi na anya maulit pa ang pinsalang idinulot ng Bagyong Christine sa Bicol, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Public Works and Highways na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program para iwas baha o mapabilis ang paghupa nito. Inanunsyo niya yan ng mamahagi ng kabuuang 100 milyong pisong ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Camarines Sur at Albay. Ay masisimulan natin ito natin ng ginawang plano para hindi na ganito kalala ang mga bata sa Bicol River Basin. Para dyan, iniutos ng Pangulo sa Public Works Department at Interior Department na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Iniutos ding repasuhin ang disenyo at pagkakagawa ng mga tulay at kalsada para tumagal at umubra sa anumang panahon. Tiyakin ninyong dekalidad, ligtas at matibay ang mga materyales. Pinahanda naman sa Budget Department ang Quick Response Fund para sa pagtugon sa pinsala ng bagyo. Ito pong QRF natin, ang katotohanan dyan dahil sa dami ng bagyo ay naubos na. Kaya ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit. Inaprubahan naman ng National Economic Development Authority Board ang extension sa pagtatayo at ilang pagbabago sa ilang flood control projects. Itinaas sa 22 billion mula sa dating 9.89 billion pesos ang para sa Cavite dahil sa mga idinagdag na drainage at pagpapalawak ng diversion channels. Itinaas naman sa 57.7 billion mula 33 billion pesos ang Phase 4 ng isang proyekto kontra baha na pakikinabangan sa Pasig, Marikina, Quezon City at mga bayan ng Taytay at Cainta sa Rizal. Inaprubahan din ang pagbili ng 40 fast patrol craft ng Philippine Coast Guard para sa disaster response, search and rescue operations at pagpapatupad ng maritime law. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mahigit 2 milyong Pilipino ang dagdag sa mga may trabaho nitong Setyembre at inaasahang darami pa sila habang palapit ang Pasko. Kabilang sa mga dumaming may trabaho, ang mga senior citizen. Nakatutok si Bernadette Reyes. Maagang pamasko kung ituring ni JP Martin ang bagong trabaho bilang cashier sa isang grocery store. Sa ngayon, mahirap na makahanap ng trabaho. Isa siya sa mahigit 49 milyon na Pilipinong may trabaho nitong Setyembre. Mahigit 2 milyong mas marami sa may trabaho sa parehong buwan noong 2023. Ang antas na mga walang trabaho naman bumaba kumpara noong nakaraang taon. Mas mababa rin yan kumpara noong Agosto. Gayunman, kailangan tugunan ng mga sektor na nabawasan ng trabaho tulad sa agrikultura na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. May largest drop tayo sa employment year on year in the agricultural sector and forestry, about 210,000, which is substantial. And kasama na rin yung sa fisheries and aquaculture na nagkaroon ng bawas din na 136,000. Bahagya namang tumaas ang bilang ng mga underemployed o nais magkaroon ng dagdag na oras sa trabaho, tulad ni Michelle. Para may panggastos din po sa pandagdag gastos pang araw-araw kasi ang hirap po ngayon ng buhay. Ang good news, habang palapit ang Pasko, karaniwang nagdadagdag ng job opening ang retail sector tulad sa mall at groceries dahil sa Christmas shopping. Gayon din sa mga resto dahil sa mga year-end kitaan at sa mga hotel dahil sa mga nagbabakasyon. Normally, tumataas yung ating labor force participation rate, employed persons, both the number and the rate during the bare months. Magsisimula sa October yung mga bazaar, diba? Yung mga markets na may mga activities tayo. Pati mga senior citizen nakakahanap ng mapagkakakitaan, tulad ni Lola Marilu, 70 anyos na may maliit na karinderya. Para may income din konti, ganun, para sa mga apo, anak. Kagaya nito, kita ako,
O di may pamasko ako sa mga apo ko. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nadagdagan ng 384,000 ang bilang ng mga senior citizen na nagtatrabaho o nagnenegosyo noong Setyembre kumpara sa parehas na panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa kanila nalilinya sa services sector. Yung mga seniors, workers na senior ay tumataas. Both in terms of numbers and in terms of percentage of workers. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatuto 24 oras. Naka-blue alert na ang City Disaster Response Team sa Baguio dahil sa Bagyong Marce. Yan ang tinutukan live ni Salima Refran. Salima. Emil, nakataas na nga ang signal number 1 dito sa probinsya ng Benguet dahil sa Bagyong Marce. Dahil sa nakataas na wind signal, automatikong nagsuspende ng klase dito sa Baguio City kanina mula preschool hanggang senior high school. Alas 3 ng hapon na magpauwi ng mga estudyante. Naka-blue alert na rin ang City Disaster Response Team bilang paghahanda sa bagyo at sa epekto nito sa lungsod. Sa mga oras na ito, Emil, ay maayos pa ang panahon at malamig yung simoy nga ng hangin dahilan para marami pa tayong makasabay ng mga turista paakyat nga dito sa Baguio City. Abiso naman ng Baguio City Public Information Office ay maghintay na lamang sa anunsyo ngayong gabi kung may pasok ang mga estudyante bukas. Yan muna latest mula nga dito sa Baguio City. Emil. Maraming salamat, Salima Refran. Inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order ang 7 opisyal ng Office of the Vice President. Kasama riyan ang Chief of Staff ng OVP na nakalabas na ng bansa at may travel documents na inaprubahan ni Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang opisina. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May duda ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na tila may pumipigil sa mga opisyal ng Office of the Vice President na pinahaharap sa investigasyon ng komite kaugnay ng paggastos ng confidential at intelligence funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda kasi sanang humarap ang Chief of Staff ng Bise na si Zulica Lopez pero lumipad pa Amerika sa bisperas ng committee hearing kahapon. Sabi ni Committee Chair Joel Chua, inaalam daw nila kung si Vice President Duterte ang pumirma sa travel authority ng Chief of Staff nito. Nakakalungkot daw ang tila pagpigil sa pagdalo ng mga opisyal ng OVP. Ganito rin ang pananaw ng ibang kongresista. Meron hong bad faith sa mga anong rason. Unang-una, they were invited several times. Pangalawa, makikita pong merong bad faith kasi umalis po siya ng bansa the night before the scheduled hearing. The Chief of Staff has the obligation to explain the irregularities, the concerns, and the issues. Kasi kung wala naman tinatago, bakit ka umiiwas? Sa isang statement, kinumpirma ng OVP na bumiyahe pa Amerika si Lopez at inaprubahan ito ng bise. Personal na biyahe raw ito at walang koneksyon sa trabaho nito. Hiniling pa ng OVP na igalang ang privacy ni Lopez at ng pamilya nito sa panahong may mabigat daw silang pinagdaraanan. Kasama si Lopez sa 7 opisyal ng OVP na binigyan ng Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order. Hiniling ito ng Kamara dahil sa ilang beses na pang-iisnab ng 7 sa mga imbitasyong dumalo sa mga pagdinig. I would like to reiterate that this ILBO is not a restriction to their travel or their right to travel, but merely a monitoring mechanism by which we can see kung lumabas po sila sa bansa or pumasok na. Nababahala rin ng ilang kongresista sa pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na mag-oath sa pagdinig ng Kamara. It does not set a good precedent, no, for all resource persons that will attend in the future hearings. Even former President Aquino attended the Senate hearing and took his oath. President Duterte attended the Senate hearing and took his oath. It's premature, no, to even say na this leads to the impeachment. We have yet really to find out what really happened as far as the utilization of these funds. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.
Posibleng maharap sa kasong kriminal at administratibo si dating Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio. Kaugnay yan ng pananampal ni Casio sa isang Pilipinong empleyado ng sinalakay na BPO sa Bagak, Bataan noong nakaraang linggo. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, pwedeng magreklamo ang sinampal na lalaki. At kahit walang complainant, posible pa rin maharap si Casio sa kasong administratibo. Pansamantalang inalis sa pwesto si Casio habang iniimbestigahan ng PAOK ang insidente. Humingi na ng paumanhin si Casio at sinabing handa siyang harapin ang ipapataw sa kanyang parusa. Magsasagawa rin ng sariling investigasyon ang Commission on Human Rights para alamin kung may nilabag na karapatang pantao si Casio. Sabi ko nga kay Dr. Casio, dapat pinailan mo na lang ng kaso. We could have filed cases na lang dyan sa nangarat sa'yo o nag-dirty finger dun sa PAOK and sa media. Ayun lang nga, yung pananampal hindi natin pwedeng i-justify. Exciting times na puno ng tea ang third episode ng reality series ni Heart Evangelista. Beyond grateful ang Kapuso global fashion icon sa suporta ng fans. Makichika kay Nelson Canlas. Simone, okay, thank you with everybody. Hindi lang nakibonding with fans and fashion lovers. Nagpasample din si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista ng kanyang go-to karaoke song at nakipag-duet with Sparkle artist and host Janina Chan. Let me share this whole new world with you. Sa kanyang recent meet and greet, may mala-lesson pa sa pag-post sa group photo. One fierce laban. Puno ng pasasalamat ang puso ni Heart dahil sa mainit na pagtanggap ng Kapuso viewers sa kanyang limited reality series na Heart World. Hindi raw niya inaasahang magugustuhan ng marami ang kanyang mundo. Siguro naaaliw sila sa kaartehan ko, pero at the end of the day, it's all about, parang getting to know each other. Like what I said in the past, parang nakilala ka nila sa mga telenovelas. Pero for them to really get to know who you are, the good and the bad side, is really the goal. Habang lumalalim ang pasilip sa Heart World, maraming tanong daw ang masasagot. Definitely a deeper dive into friendship, marriage problems, and a lot more. Yes, even health scares. We're gonna tackle a lot. So the plot gets thicker and thicker. That's why minsan pag kinu-question nyo yung buhay mo, at least alam nyo pag may mga problema, meron niyang kasamang lessons and blessings. Tatalakayin din daw ang mga tanong na matagal nang hindi sinasagot ni Heart, partikular na sa mga taong naging parte ng kanyang buhay. This coming Saturday, it's all about friendship, trust, betrayal, and unconditional love. Ayan na. Nakaka-stress siya. Actually, 2 beses ko na siyang pinanood, and then we're still, we wanna make sure that even if we tackle the hardships, the lessons also, but at the end of the day, love will still win. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Samantala, sunod-sunod na ang mga media outlet na nag-project na panalo na si Donald Trump sa US presidential elections. Bagamat iba-iba pa ang tali nila sa electoral votes. Kabilang sa inaabangan ang epekto ng pagbabalik niya sa White House sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika, lalo po sa West Philippine Sea. Gayun din ang mga posible niyang pulisiya sa ekonomiya. Alamin natin sa pagtutok ni JP Soriano. Sa kampanya ni Republican presidential candidate Donald Trump, ang kanyang pangunahing plataporma ay ang pagsasara ng US borders at paghihigpit sa illegal aliens. Kaya sa kanyang victory speech kanina, inulit niya ito. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. We are going to start by all putting America first. Oras na opisyal ng maluklok sa pwesto si Trump, tingin ng ilang analyst, isa ito sa mga unang mararamdaman.
Sa datos na sinilip ng GMA Integrated News Research mula sa pinakahuling bilang ng US Census Bureau, nasa mahigit 4.6 milyon ang mga Pilipino sa Amerika noong nakaraang taon. Pero base sa datos ng Department of Homeland Security, panglima ang mga Pilipino sa may pinakamalaking unauthorized immigrant population. Aabot yan sa 350,000 noong 2022. Kaya tiyak raw na may matatama ang Pinoy sa paghihigpit na ito. Pag nanalo si Donald Trump, magkakaroon ng bagong wave of restrictions, and new policies that will constrain, immigration to the United States, even for those who are already there. Magkakaroon ng epekto rin sa mga ibang kababayan natin, lalong-lalo na yung mga gustong mag-migrate sa United States. So mas magiging mahigpit. Isa rin sa mga sinisilip ngayon ay kung ano ang magiging epekto ng panibagong Trump presidency sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika, lalo na sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Pagtitiyak ni US Ambassador Mary Kay Carlson. In my 39 years in the State Department, I have witnessed transitions from Republican to Democrat to Republican and back and forth, and I am extremely confident that U.S.-Philippine relations will remain steadfast friends and ironclad allies, as well as partners in prosperity, no matter who wins the election in the United States. Ito rin ang tingin ng iba pang eksperto. It was actually during the Trump administration when the United States actually went to sort of tie the Mutual Defense Treaty with the South China Sea in a much more sort of, forceful fashion. Sort of commitment to China and the South China Sea, you'll see a lot of continuity. Sa kanila nanggaling yung term na ironclad. Nung nagda-doubt tayo, di ba, kasi may mga batikos na nanggagaling sa dating Pangulong Duterte na hindi maaasahan ng Amerika, nanggaling sa gobyernong Trump na ironclad ang pagkasamahan natin. Ang slogan ni Trump na Make America Great Again, maaaring may implikasyon din daw sa mga magiging polisiyang pang-ekonomiya ng Amerika. Ang isa pong binabantayan natin sa eleksyon sa Amerika ay ang kanilang pong mga trade policy declarations. Pangunahin na po dito si Trump, na nagbigay na po ng deklarasyon na papatawan niya ng matataas na buwis ang mga ini-import ng Amerika papunta sa kanilang bansa. At ito ay kaugnay po ng kanyang pangako na make America great again by bringing jobs back to America. Dati nang nagpunta sa Pilipinas si Trump noong 2017, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, kung kailan ibinida niya ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Kung ano ang implikasyon ng panibagong Trump administration sa bansa, malalaman na lang sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bumuo ng task force ang Justice Department na tututok sa investigasyon at pagsasampa ng mga kaso kaugnay sa umunoy extrajudicial killings o EJK ng Duterte drug war. Sa ilalim ng Department Order 778, binuo ang task force sa ilalim ng Office of the Secretary of Justice Prosecution Staff. Pangungunahan nito ng Senior Assistant State Prosecutor at co-chaired ng Regional Prosecutor. Pangunahing mandato ng task force na gumawa ng case build-up at maghain ng kaso laban sa mga mapapatunayang sangkot sa EJK. Inatasan din silang makipagtulungan sa Quad Committee ng Kamara at Senate Blue Ribbon Committee na nagsasagawa ng magkahiwalay na investigasyon. Ikinababahala ng Philippine Air Force ang naobserbahan nilang pagdami ng mga foreign aircraft na iligal umanong nakapasok sa airspace ng Pilipinas. Sa Philippine Rise naman, 2 Chinese research vessel ang namataan. Nakatutok si June Veneracion. Sa pagmamonitor ng 5th Fighter Wing ng Philippine Air Force, naobserbahan nito ang pagdami ng intrusion o iligal na pagpasok ng mga foreign aircraft sa airspace ng bansa. They are almost outside the 24 nautical mile limit. And sometimes they go near the 12 nautical mile limit, but maybe they are just testing us. And this is very concerning for us. Mahirap umano masabi kung saang bansa galing ang mga eroplano dahil pumasok ang mga ito nang wala man lang paalam. Maaring military aircraft ang mga ito, pero
pwede rin umanong commercial. Dahil limitado ang kakayahan, hindi aniya kaya ng Air Force na magsagawa ng interception sa karamihan ng mga foreign aircraft na pumapasok sa airspace ng Pilipinas. It's very costly to intercept these intrusions, these aircraft, unmanned or manned. So we need to balance, we need to be selective. Sa Philippine Rise naman, 2 Chinese research vessel ang namataan ng Philippine Navy nitong Lunes. Pero tingin nila, umiiwas lang sa bagyo ang 2 barko. So nothing to be scared of. Nothing to be alarmed about. Sa pangkalahatan, tahimik ang sitwasyon sa West Philippine Sea ngayon. There's a significant number of decrease of presence on the part of the Chinese government maritime forces because of the very bad weather condition in the West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Napa way back Wednesday ang mga taga Makati sa pagliwanag ng Ayala Avenue dahil sa mga ganda at makukulay na Christmas decorations. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark! Emil, mga kapuso, handa na Makati sa kanyang Christmas paandar na pinasinayaan ngayong gabi. Kayo, handa na ba kayong mag-Christmas mode? 1990s pa ang tradisyong ito sa Makati kung saan binibihisan ng Paskong Pinoy decorations at pailaw ang 1.9 kilometers na kahabaan ng Ayala Avenue. Ngayong gabi, muling pinailawan ng Ayala Avenue bilang pagsisimula ng Christmas season. Hindi lang sa Makati, kundi para sa lahat ng napadaan dito ng Kapaskuhan. 5, 4, 3, 2, 1, pull the ribbon! Shout out sa mga batang 90s dyan na may mga nostalgic Christmas memory sa Ayala. Isa si Juvie sa batang 90s pero sa latest siya lumaki at doon daw siya nakagawa ng mas masayang Christmas memories. Ang Paskong Ayala Avenue ni Juvie ay nakatahi sa trabaho at career malayo sa pamilya. Oo, kasi of course busy ka sa work, busy ka sa mga, I think goals mo. Of course, gusto mong ma-reach yung goals mo by the end of the year. Nung bata ka, mas na-appreciate mo siguro yung mga maliliit na bagay, gano'n. Siguro pag adult ka lang nag-iiba lang siguro. Kapag nagpapailaw na ang Ayala Avenue, may parte raw ng childhood Christmas memory ni Juvie ang nabubuhay. Pero kasabay ng paalalang gagastos na naman siya dahil Pasko na. Kasi pupunta ka lang sa ninong-ninang mo. Di ba? May magbibigay sa hindi mo isipin na, ano pala to, kailangan ko din magbigay, parang something ganon. Oo, kasi ikaw na daw yung may income. Iba naman ang hype ng mga pailaw na ganito sa mga Gen Z na sa syudad na talaga lumaki. Excited kami kasi every year po dito sa Ayala may pailaw sila na may pagganap silang mga lighting na inaabangan talaga every year. Iba't iba mang henerasyon, iba't ibang sitwasyon at karanasan, pero pareho rin daw ang kahulugan ng Kapaskuhan sa lahat. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Sa mga susunod na araw, magsusulputan na sa syudad ang iba pang Christmas pasyalan at street market sa Ayala Triangle Gardens at Circuit Makati. This year is extra special. I know I say that every year, but really this year is extra special. For over a decade, we enjoyed the Festival of Lights, our annual feast for the eyes. But this year, we have prepared a truly immersive holiday experience. Totoo namang lilipas din ang Pasko, pero kung may choice ka naman, piliin mong palipasin ang Pasko ng masaya ka. Mula rito sa Ayala Avenue sa Makati, para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mark Salazar. Nabitin din ba kayo sa first part ng GMA Integrated News interviews kina Hello Love Again stars Alden Richards at Catherine Bernardo? Well, this time mapapakinggan na natin kung paanong mas lumalim ang relasyon ni na Alden at Cat as time goes by at ang kanilang thoughts sakaling magka-third sequel ang kanilang pelikula. Makichika kay Nelson Canlas. What do you love about being together?
Can we qualify? What kind of relationship is that? Nabitin ba kayo sa sagot ni Alden Richards sa GMA Integrated News interviews nila ni Catherine Bernardo? Ang sagot dyan ng Asia's multimedia star, Ito naman. Kat. No. Pero I mean, No, it's just me asking. The friendship that we have, Kath and I, parang yun nga, like the whole team nung Hello, Love, Goodbye. Yung friendship na nabuo. Whenever we see each other, it's like nothing has changed. And I guess you can't find much of that in this industry. Mahirap nang makahanap. ang mutual admiration ng dalawa. Kitang-kita rin sa aming panayam bago ang pagpapalabas sa big screen ng Hello, Love Again sa susunod na Miyerkules. The first time I met Kath, and while doing Hello, Love, Goodbye, parang very shy, very timid in a way. Parang she is parang trying to explore different things pa during that time. But right now, titingnan mo pa lang siya ngayon, you can see the woman she is now. Nakaka-proud lang. She's a strong, independent woman. Hanip, thanks po. I would say after this movie, mas nakilala ko si Alden, definitely. Kasi nung when we did Hello, Love, Goodbye, 2019. Parang hindi tayo masyado kasi... Parang that was purely work. Wala kaming chance to talk in anything. I think malaking part ng chemistry is friendship. Trust and friendship. And I think that's what we have right now. Hindi mo naman makikilala kung hindi magiging open yung isang tao. And siguro yun lang yung nakatulong sa amin dalawa. We didn't force it na, okay, you have to tell me all these things na hindi mo sinasabi sa ibang tao para mas makilala kita. Pag-amin pa ni Catherine, ginamit niyang hugot sa pag-portray sa role ang magaganda at masasakit na naranasan niya sa mga nagdaang taon. Pero nandito ka na naman. Nandito na naman ako. It made me who I am today. It helped me, all the experiences. Siguro ngayon, iba din yung medyo tumanda ako. So, iba yung... Kung papagawa mo sa akin yung isang eksena noong 2019, tapos ipapagawa mo sa akin ngayon, feeling ko iba ko siya gagawin. Kasi ang dami nangyari in between those years. And kung ipapagawa mo siya sa akin 5 years from now, feeling ko iba din yung gagawin ko. So, diba, it's just so interesting. Pero dahil saktong 1 linggo na lang bago mapanood ang Hello, Love Again, ano kaya ang nararamdaman nila? Medyo mabilis lahat ng nangyari. So it's just sinking in now, I think. And I'm pretty nervous. Yes, actually, in all projects naman, most especially this project, since this is very special to both of us, the pressure of, kasi merong tinitingnan na benchmark from the previous film. Of course, there's gonna be comparison in a way, and syempre yung pressure of the box office, etc. But it is for the people to decide. And it's for them to really, by word of mouth, to tell if the movie is worth watching. I think it's just very comforting to know na I'm not doing this alone. Because, like what I said kanina, grabe lang siguro yung sobrang kinakabahan sa lahat ng mangyayari. So it's just nice na feeling ko ngayon, hindi ko lang siya mag-isa hinaharap kasi kasama ko si Alden. Yes. I don't want to spoil it, pero are we seeing a third sequel? Let's talk again after we watch the... Yes, we don't want, ayaw namin magsalita ng tapos kasi mahirap. Pero kung kayong tatanungin, gusto nyo ba? I think this will put an end. To Joy and Ethan's journey. Yeah. Pagpahingayin na natin sila. Yeah. Kasi parang they have been through a lot. But on our point of view, maybe it's time to say goodbye to Joy and Ethan, but what if? The what if? What if may 1 million signature campaign? Sus Marios. Diyos ko po. But we can tell. But for us, personally, parang okay na. Yeah, this will answer all their questions. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Baka naman may part 3. Nabitin pa. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya.
At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, 49 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.